Alright mga kaibigan, isang nakapagandang umaga po sa inyong lahat. Happy Saturday morning. Good morning. Alright mga kaibigan, ang ating oras, we have 5 minutes after 10 o'clock ng umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumustamos mi amigos, mi amigas. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan mga kaibigan, mga kababayan, mga kaserbisyong totoo at mga kaunlad. At sana po ay maaliwalas ang ating morning ngayon kahit sa naman pong mga bagay na nangyayari po sa ating kalibutan. Ngayong mga panahon na to, sana po ay maging positibo pa rin po tayo at maging handa, no? Lalo na sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Today mga kaibigan, we have here with us again ang ating kapartner Kasangga, no, sa radyo. Of course, we have here Engineer Eliseo Mangliwan. Good morning! Salamat kasama ang Rusty. Magandang umaga po sa lahat. Nandito naman po tayo, muling nagbabalik para sa serbisyong totoo. Yes. Ang ating programang puso ng serbisyong totoo. Binabati natin yung ating mga kasamahan, no, na sila po ang kasama natin sa team ng PST Sabado. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Alright. Sa ating Gear FM, sila Cons Tata Baraka, si Christian Alberto at saka si Ma'am April Babol. Ayan, and of course, ang ating mga tagapakinig, lalo na yung mga palagi nating mga taga-subaybay galing sa munisipyo ng Carmen, Matalam at higit sa lahat. Kada kita'y kailyan tayo dito'y Kabakan. Yes. Naimbang nga bigat, kada kayo amin. Yung mga fans mo pa yung mga senior citizens. At saka yung mga kasama natin na mga senior citizen, keep going. Yung mga kasama natin na mga bikers, of course, kailangan natin yung exercise. Oo, hindi pwedeng paluya-luya karon nga mga panahon. So kailangan exercise ng exercise. Gaya nitong idol ko na si Engineer Eliseo, no? At saka mantakin mo mga kaibigan na in his age, nananalo pa sa mga biking contest. Wow! Anong place ka nun, partner? Second sa kategory na 60 above. Sumali rin ako dati pero ang napanulunan ko out of place. Okay, so mga kaibigan, alam nyo talagang we are thrilled, no? Lalo partner na nakita nyo yung nabasa mo yung sa Facebook na yung Cotabato Province ay nagpadala ng support, no, para sa mga kababayan po natin diyan sa Cebu area na lindol. Nung nagbisikleta ako nung Friday ng umaga, nasalubong ko na yung team, no? Talagang medyo nakakataba ng puso at talagang yung ating mahal na gobernador ay talagang sabi niya, gitabangan mi sa una, mutabang pod mi karon. So marami tayong pinadala ngayon at balita ko nandun na sila sa Cebu. Congratulations, ang mahirap yung partner, yung nitabang ka sa una, gitabangan ka karon. So again, thank you very much, sa gininto ang puso ng ating mahal na gobernadora. And of course, gaya ng sinasabi po natin, ang serbisyong totoo, wala pong boundary ang serbisyo, lalo na sa mga kapitbahay po natin na probinsya na nangangailangan, kasi once na tayo rin yung mga ngailangan, we believe na yung other provinces would also do the same, And sana nga, hindi na po madagdagan pa dahil mga partner, akala ko dati yung kapag mag-burn out, lumilindol or walang ilaw, lumilindol. Ngayon, kahit may ilaw, lumilindol na. So, kumusta naman yung sa inyo, partner? Hindi ka naman kinulbaan? Medyo para bang may trauma pa kasi nakaranas na rin tayo ng lindol noong 2019 at talagang napaka delikado, yung halimbawa yung mga structures, na talagang tinamaan, gaya nga ng opisina namin tinamaan yung yung ating D-basket tinamaan, kaya maraming na talagang na-damage na structure, at yung Cebu ay talagang tinamaan din sila. At sunod-sunod yung mga
lindol, partner, no? At tinitingnan ko yung mapa. Parang yung fault line straight hanggang doon sa La Union, sa Luzon. Nagkaroon din sila ng 4.9 doon. Kaya sabi ko baka kailangan siguro yung tinatawag natin na kahandaan, no? At nagagalak tayo dahil yung ating opisina ng PDRRMO ay talagang tumututok. Importante po yan, ano? Tumututok doon sa talagang paghahanda ng lalo-lalo na yung ating mga responders, no? Binibigyan natin sila ng mga talagang mga equipment para pag mayroong mga ganitong sakuna na hindi natin inaasahan ay medyo malilesen, no? Mababawasan yung casualty kasi ang target po natin ay 0 casualty dito sa probinsya sa Cotabato. Yes, sana nga po, no? At wala pong mangyaring ganun kalalang mga disgrasya sa atin, no? Pero dahil Cotabato province ay nakapaghanda naman kahit papano, and we have activated our barangay na mga responders, ano? So malaking tulong po 'yon, malaking bagay po 'yon dahil alam mo naman pagdating sa ng mga ganyang bagay. Pagdating sa mga ganitong panahon, kailangan talaga natin yung quick response, no? So hindi na tayo maghihintay muna ng national or provincial response dahil medyo malayo yung area, lalo-lalo na kapag yung barangay natin yung tinamaan. So nandiyan na po yung mga barangay responders po natin. Kaya congratulations po sa PDRRMO for having that preparation, and of course yung proactive na preparation ng ating gobernadora at ng probinsya ng Cotabato. Kaya mga kaibigan, ang ating oras, we have 12 minutes after 10 o'clock ng umaga. Ayan, alam po namin na hinintay na po ninyo at inaantabayanan ang mga huling kaganapan at mga balita sa lubat labas po ng ating Provincial Government of Cotabato at Probinsya ng Cotabato. Susunod na po yan sa pagbabalik ng Puso ng Serbisyong Totoo.